Ang susunod na programa ay may mga temang di angkop sa mga batang manonood, patnubay ng mga magulang ang kailangan. Sa Widow's War, nasaktan nga ng husto itong si Sofia matapos tila i-reject ang kanyang atensyon dito sa kanyang amang si Galvan, kung kaya tumakas nga siya ng palasyo. Gusto niyang huminga na muna. At sa lugar na iyon, itinapon niya ang kanyang malaking pangarap kung saan ang mahalin na tanggapin siya ng kanyang pamilya. Subalit ang pagtanto nga niya na tela, imposibleng na ang lahat kung kaya't ito'y kanyang kakalimutan sa lugar na iyon. Samantalang papayuhan naman siya nitong si Lloyd na dapat hindi niya damdamin ang mga bagay na iyon. Maaring nasa maling lugar lamang siya. Nagmahal siya sa mga taong hindi naman siya kayang mahalin. Sabi niya ay maraming pang mga tao bukod sa kanyang pamilya ang mas mahal siya. Kailangan lamang ipikit niya ang kanyang mga mata. Ang ibig sabihin nga nitong si Lloyd ay mahal niya itong si Sofia. Ngunit ang ibuka na nga ni Sofia ang kanyang mga mata ay magugulat siya sapagkat masagi sa kanyang mga mata. Ito nga si Jericho kung saan sumunod nga sa kanila matapos kasing matuklasan ni Jericho na nasa newspaper na nga ang kanyang pangalan sapagkat pinagbibintangan siya na siya nga ang killer ng Palacios. Hindi niya ito matanggap kung kahit gagawa siya ng paraan. Nais niya makausap itong si Sofia. Alam niya na mapait ang damdamin nitong ni si Sofia dahil pareho ni silang tinakwil bilang Palacios, hindi tanggap sa palasyo. Kung kaya't dito siya huhugot ng kakampi. Sofia nung una, parang ayaw niyang palapitin itong si Jericho. Takot siya na baka kung anong gawin ni Jericho sa kanya. Ngunit naniniwala din siya sa kabilang banda na mabait itong si Jericho. Kung kaya't dito'y nakikinig siya sa salaysay nitong si Jericho na talagang wala ka siyang kasalanan at frame up lamang siya. Wala siyang kinalaman sa mga murder weapon na nakita sa loob ng kwarto niya. Pihan na rin nitong si Jericho itong si Sofia na mag-ingat siya sa kanyang sarili sapagkat ang pamilya ng mga Palacios ay magulo. Maaring ginawa yung bagay na iyon sapagkat alam niya sa kanyang sarili na hindi siya kailanman matatanggap bilang Palacios sapagkat isa lamang siyang hampas lupa, kagaya lamang ng ginawa nitong si Aurora. At ang duda nga niya ay si Aurora ang gumagawa ng mga bagay na iyon. Siya ang lihim na maitinatago. Patuloy na magtatago itong si Jericho at hindi siya titigil hanggat hindi niya matuklasan kung sino talaga ang gumawa ng krimen kay Peter at sa iba pang mga kasamahan doon sa Palacios. Gagawa siya ng paraan. Samantalang hindi naman mapalagay itong si Rebecca. Nangungulila siya sa kanyang kapatid. Bigla naman siyang lalapitan nitong si Vivian upang lalasunin ang utak nito. Sasabihin nito na naniniwala siya at kakampi niya itong si Rebecca. Naniniwala siya na ang kanyang kapatid ay hindi talaga wanted sapagkat na-frame up lamang ito. Hindi lang yun ang gagawin ni Vivian dahil sa matindi ang inggit ni Vivian dito kay Sam. Dito nga ay lalasunin niya ang utak nitong si Rebecca kung saan sasabihin niya na maaring si Sam ang gumawa noon sapagkat gustong-gusto nito na makalaya na nga itong si Francis. Maaring si Sam ang naglagay ng mga murdered weapon nang sa ganun ang kanyang kapatid na si Jericho ay mapagbintangan at makalaya na nga ng tuluyan ang kanyang kapatid na si Francis. Mapapahamak nga ang baby nga nitong si Sam dahil sa sobrang galit nitong si Rebecca. Hindi niya matanggap ang nangyari sa kanyang kapatid na bigla na lang itong umalis at napagbintangan pa nga na isang kriminal. Kung kaya't galit na galit siya, kailangan mabigyan umano ng hustisya ang lahat. Hindi pwedeng mawala at kailangan bumalik na nga ang kanyang kapatid na si Jerry. Hindi na makontrol ang utak nga nitong si Rebecca, lalo siya ay hindi nasa matinong kalagayan. Kung kaya't ito nga ay mapapahamak sa di inasahan ang baby nitong si Sam.